Yan. Ito po tayo sa ano ha, sa rally ng INC. Yan, nandito na po tayo. Yan, sobrang daming tao dito, guys. Kasama ko si VML, kasama ko. Yan. Ganito na po ganito na po kagalit ang taong bayan. Diba? Kasi ang mga taga-INC kalit na rin, diba? Talagang pumunta ako sa Manila para dito. Diba? Yan. Gusto ko kayong i-tour, ha? I-tour ko kayo sa rally ng INC. Oh, di ba? Yan, ganito na po kagalit ang taong bayan. Oh, di ba? Oh, so guys, sa ngayon kasi sobrang masikip doon, hindi namin madaanan doon. Sobrang sikip at mainit. Kaya pupunta tayo sa saan 'yun? Doon sa may Kanaw, Bangko ng Park. Oh, kasi papunta doon ang mga maisog eh. Doon magsisimula yung pagkamaksa ng maisog papunta dito sa may video ng parang kumbaga sasanib yung mga maisog at kanila grupo nila Vivian Velez, di ba? Papunta dito sa INC na rally. So punta tayo doon, itutur namin kayo. Yan. Justice, not justice. Yan. Ang sinisigaw po ay justice, not justice. Yan. Teka muna ha. I-ano natin. Baliktarin natin yung camera. Paano ba to? Paano ba to baliktarin yung camera? Yan. Teka muna, ganyan lang. Hindi ko muna mabaliktad yung camera guys ha, pero papunta kami doon. Sobrang daming tao dito guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala biglaan tong pagpunta ko dito sa Maynila. Biglaan, tapos pumunta talaga ako dito sa INC para to support their kung ano yung isinisigaw nila. Kasi po kahapon, alam naman natin kung ano nangyari kahapon. Nilabas na yung part 2, no, ni yung revelasyon ni Zaldico, no. So ayan, tingnan nyo, sobrang dami yan. So kaya nga ito nagtipon-tipon na, mas lalong umiinit at nag-i-intense yung mga tao rito. Kasi nasa timing yung ano eh. Nasa timing yung mga ginagawa na revelasyon ni Zaldico, di ba? Yung kasama ko dito, si VML yung kasama ko. Walang ibang vlogger kasama ko dito. Sabi nila marami ring mga vloggers kanina eh. Sina Padong Aratiles, sina KPL nandito rin kanina, no. Medyo late tayo kasi nag-MRT pa kami. Tapos nag-LRT pa kami ni VML kasi sobrang traffic, ipag-grab kami. Yan, sobrang dami guys. Yan, sobrang dami diyan. Saan tayo ba dapat? Dito lang. Parang itong vlog na ito, parang nandito na rin kayo kapag manood kayo sa amin, 'di ba? So maganda ito kasi mamaya mag-intensify pa itong isinisigaw nila, tapos itutur ko kayo kung saan yung magsisigaw talaga, no? Sa Mindiola meron din, 'di ba, ngayon? Meron din. People power mo din kasi maraming si VML, sabi niya sa akin, by the way guys Kuya Jun TV na pala yung Kuya Jun TV na pala yung channel niya. Dati VML TV yun eh.
Ngayon, Kuya Jun TV na yun, pinalitan niya eh. Saan tayo, pre? Oh, ayan. Tumawid kami sa gitna ng Luneta. Maraming sasakyan, oh. Tatawirin ko ito para sa inyo. Para lang ma-cover ko yung pinakamalaking rally. Teka, mapahinga muna ako dito. Yan, pahinga muna kasi medyo masakit yung aking ano eh. Again, pupunta tayo sa ano, pre? Pupunta tayo sa ano? Sa TAF. Sa mag-a-assemble doon ang ano, maisog, no? Tapos yung mga maisog, no? Magjo-join tayo doon. Magjo-join tayo doon sa mga maisog. Tapos magpaparade sila going here sa INC, magsanib puwersa na lahat. Kayo. Ano? Itong rally ng maisong pagmamarcha, napakarami ito ha. Teka muna pre, i-clip ko muna itong microphone ko sa liig ko. Para mas malinaw eh. Ito guys, dagsak pa rin tao. Kami kanina pinilit naming pumunta talaga sa kalagitnaan kung saan yung sumisigaw sa rally, no? Hindi talaga kaya, ang init-init, tapos ang sobrang daming tao doon. Mahirap maglakad. Mahirap nga makapwesto doon eh. Sobrang sikip, sobrang daming tao talaga. Tapos ito pa ang matindi, no? Talagang nakakakilabot yung isinisigaw nila, no? Yung justice, not justice. Parang ganun ba? Grabe, mas nagdala pa sila ng musical instruments doon, tapos meron pang mga banda doon, no? May tanong pa na sa palagay nyo, sinong ninakawan at sinong magnanakaw? Di ba? Sino, sa tingin nyo, ilagay nyo dyan sa comment section, sino ba talaga ang magnanakaw ng Pilipinas? Sino ba talaga ang magnanakaw ng Pilipinas? Sa unahan pa yun, pre? Yan, ang dami pa yan, dami pa yan. Kahit nandito na nga kami sa dulo, di ba? Ito yung National Library. Saan ba sila doon? Di ba nandyan sila Diyan sila ka-PL kanina, Diyan sila kanina. Baka lumipat gawa ng signal. Baka bibili muna tayo ng ano, pre? Yung mainom ba? Yung malamig talaga. Diyan, juice ba? May ano ako dito. Hindi na natin sagarin para anyway, aabutin natin dito ng ano, mga 40 minutes na magkwentuhan tayo. Ito yung sa akin, ayan. Aabutin natin ng ito ng ano, ito yung vlog ni Kuya Jun TV at dito naman sa akin. Ayan. Namahinga muna kami kasi inutusan ko muna si Kuya Jun TV o si VML, no? Nagbago na yung pangalan niya eh. Inutusan ko muna siyang bumili ng malamig na inumin. Pero ito grabe guys, kitang-kita mo ng ano, kitang-kita mo talaga itong ayan, ang dami pang mga taong ano, nagsipuntahan doon sa ano. Ayan sila, Yan, yung mga, alam niyo sa totoo lang, yung mga INC members, grabe, ang sobrang mga friendly. Kapag nakita nila na may mga papalapit na mga vloggers, ngingiti at ngingiti talaga sila. Ayan, tingnan niyo sila. Ayan, ayan, ang dami dyan. Ayun, nagdadala ng placards sa si Kuya, Tapos ito pa yung matindi. Sino bang by the way para sa impormasyon ng lahat, no? Ang rally pong ito ay ano ito, 3 araw. Sabi ng mga taga-INC ay the first ngayon, November 16, no? Ayan, yung ating naghahay na po yung mga taga-INC, ang very friendly, no? Alam mo, sa totoo lang,
Ngayon November 16, sabi nila, no? Magkaroon sila ng 300,000 members of the INC na pupunta dito sa unang araw. Bukas, November 17, dadagdagan nila ng another 300,000 na naman. Imagine that one. So, 600,000 na bukas. At bukas, sa November 18, that will be the last day, no? Kasi pangatlong araw eh. Sa ikatlong araw, dadagdag na naman sila ng another 300,000 INC members. Ayan, yung ating mga kuyas natin. Ayan, kumakaway na yung mga kuyas natin, no? Ayan, mga taga-INC, very friendly yan. Oh, di ba? So, ayan. So, ang ibig kong sabihin, first day, second day, third day, mas lalong dumarami. Dadami. So meaning to say, punta na rin kayo dito. 'Di ba? Ayan, tubig. Magkano to, pre? Iinom muna ako ng tubig sa inyo, ha, while listening. Pasensyahan nyo na kasi pumunta ako doon sa kalagitnaan talaga, tapos hindi ko talaga kaya doon kasi sobrang sikip. Hindi na nga kami makapagpwesto ng aming tripod doon kasi sobrang sikip, sobrang dami, no? At itong shoutout nga pala dito kay VML o Kuya Jun TV, ha? Siya yung nag-sponsor sa akin itong shades na ito at itong cap. Kasi biglaan tong pagpunta ko dito sa rally na ito. 'Di ba sabi ko sa inyo na hindi ako makapagpunta, pero pumunta talaga ako dito para sa inyo, no? Para masaksihan nyo ang sana yung ating panawagan dito sa rally na ito, no? Na I don't know for the INC members, pero tayong mga vloggers na mga DDS, yan, mga vloggers at DDS, ang panawagan po namin ay Marcos resign. Kasi obvious naman eh, di ba? Ayan, kain muna tayo ng saging, oh. Baka hindi na namin aabutin yung aming kagutuman dito eh. Pagpasensyahan nyo na, ha, kung kumakain ako, ha. Bumili kasi ng saging itong si VML, Kuya Jun TV. Pero grabe, no? Kasi biglaan yung pagpunta ko dito. Sobrang mahal yung ticket ko, no? Umabot ng 14,000 yung ticket ko sa eroplano. Papunta rito at pabalik na yun, no? Back and forth na yun. 14,000 yung nagasto ko, pero wala na akong pakialam sa nagasto ko. Ang importante, nandito tayo, sumuporta tayo. At ayan nga, no? Rinig ninyo yung revelasyon, no? Na nakita doon yung mga maleta na pinakita ni Zaldico. Hindi pa ba tayo magising niyan? Yung mga loyalista vloggers natin dyan, magising-gising naman kayo. Parang magdi-deny pa kayo na nagsisinungaling si Zaldico, na obvious yung mga pictures doon, mali-maletang pera, di ba? Ayan. Mamaya, no? Baka punta rin kami ng Manjola mamaya, no? Pero sasamahan muna namin yung mga taga Maisog, no? Ayan, dami na nila, oh. Tingnan nyo. Yan, tingnan nyo. Ito talaga yung isa sa mga dadaanan nila. Itong sa gilid ko is the National Library of the Philippines. Sa gilid ko dito.
kung familiar kayo dito guys, no, sa lugar na ito, punta na kayo dito, no, mag-join na rin kayo sa ano, sa mga taga-INC. Just wear white t-shirt, no, mag-wear kayo ng white t-shirt. Ako hindi na ako naka-wear ng white t-shirt kasi hindi ko alam eh, biglaan nga dito yung pagpunta ko eh. Nga. Parang itong binablagan ko ngayon, eh para yung ito yung pwesto na ano, dadaan yan dito yung mga tao. Dito yung daanan papunta sa gitna, di ba? Nag-hang siguro kasi hindi naman. Grabe naman itong saging na ito, no? Ang laki. Busog ka talaga. Yan. Kumakaway na yung ating mga ano. Narinig nyo ba yung ano? Yung interview ni Antik. Ayan, kumakaway na sila. Oh. Ayan, say hi. Ayan. Magagandang mga taga-INC members. So, eto pa. Narinig nyo ba yung ano? Kagabi pre. In-interview si ano kagabi? Si Antik Castro kagabi. Ang sobrang lame yung mga rason ni Antik Castro. Tingnan mo yung rason niya ha. Kung si Bongbong Marcos raw ay mangungurakot, eh dapat ginawa niya yun sa NEP raw, yung sa National Expenditures Program. Dapat hindi na sana in-insert doon kay Zaldico, di ba? Sabi ko, sobrang lame yung reason kasi po, kung ikaw na politician ka or the president ka, kung gusto mong magnakaw, hindi mo gagawin sa NEP yun. Kasi hindi yun lulusot sa NEP. Kasi sa NEP, maraming nakabantay doon. Nakabantay yung media, nakabantay yung mga House of Representatives, nakabantay yung Senado, nakabantay yung ano tawag doon? Yung mga economists. Nakabantay halos lahat ng mga ahensya ng gobyerno. So hindi ilulusot kung doon idadaan ni Bongbong Marcos yung kanyang insertions. So, and the best way ang gawin niya is idaan niya ka dito kay Zaldico, no? Magpa-insert siya dito kay Zaldico. Pero ang nangyari kasi, binuking na siya ni Zaldico. Kasi buong akala ni Zaldico na aalagaan ka namin, yan ang sabi niya, di ba? Aalagaan, tapos yun pala, nilaglag rin siya. Siya yung idiniin. So, tayo po ay nakakaintindi sa ginagawa ni Zaldico, no? Nakaintindi po tayo kasi anong tawag doon? Ikaw ba naman halos dito sa Pilipinas, ikaw na yung biniblame sa kurakutan. Hindi syempre isasama mo talaga yung mga nag-uutos sa iyo, di ba? Yun ang instinct eh. Damay-damay na. Damay-damay talaga. Ubusin lang namin to tapos lalakad kami. Dito basura. Pinatay ko sobrang Shoutout nga pala kay Kuya Jun TV ha. Guys, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, subscribe rin kayo sa Kuya Jun TV. Okay? Si Kuya Jun TV, yung dati nyong kilalang si VML, siya yung nag-sponsor sa akin ng bahay, no? Doon ako nakatulog sa kagabi sa kanilang bahay, no? Doon na rin ako nagpalipas, doon na rin ako naligo. Kasi sabi ko sa kanya, pre, biglaan to, punta ako dito sa INC rally. So sabi niya, dito ka na, kaysa mag-hotel ka pa, no? So malaki yung aking anong tawag doon, natipid ba, no? Maki yung natipid ko. Pero kaso nga na parang nahihiya na nga ako kay VML ni Kuya Jun kasi
yung kanyang higaan, binigay niya na sa akin. Ako na yung humiga sa higaan niya, tapos nandoon na siya sa ilalim ba. Maliit lang eh. Kasi medyo maliit lang yung apartment ni Kuya Jun TV, no. Pero ganun pa man hinanapan natin ng paraan ng lahat na para nandito tayo, di ba? So ayun. Ito, ano ko kayo ha, iikot ko kayo. Yan. Yan na po, ang daming pupunta pa doon. Dito sa yung park dyan, puno na eh. Aabot pa ito ng gabi. Aabot pa ito ng gabi ha. Yan. Yung mga members is back and forth yung mga members eh. Sobrang natawa talaga ako doon sa interview ni Auntie Claire Castro. Wala talaga. Dati, kinakampihan pa niya si Zaldico. Ngayon, kinukontra na nila. Yung ini-interview sila ng media na kailan raw uuwi si Zaldico. Halos nga pinoprotektahan nila. Pero ang nangyari ngayon, parang gusto nilang mapauwi na. No? Dati hindi nila matukoy-tukoy kung nasaan, kung paano pauwiin. Ngayon? Hindi rin daw po pwede pauwiin dahil wala namang kaso. Ngayon wala pa namang kaso, di ba? Pero pinagalaw na yung Interpol. Pinagalaw na yung Interpol kasi binisto na sila. Nakita ko rin yung shoutout nga pala kay Attorney Salvador Panelo ha. Isa sa mga matinding sinabi ni dating spokesperson, legal counsel of former President Duterte na si Attorney Panelo ay yung ginawa ni Zaldico, yung mga statements ni Zaldico raw ay pwedeng yun ang isa sa mga dahilan o sa mga posibleng dahilan na ikaka-impeach ni Bongbong Marcos. Yan ang pinakamatindi. Kaya lang ang pinakamatindi din, papaano? Halos lahat na sa Kongreso alams na. Dapat nga makonsensya si si Bongbong Marcos Ayan, yung mga INC members natin. Diba? Merong papunta papunta doon sa main. Pero naman ng papauwi siguro kakain mo na yung iba Kasi kung titiisin kanina pa sila 8 o'clock pa ng umaga nandito na ang mga taga-INC. Pero before 8 nandito na sila, diba? Ang mga taga-INC. Yung taga-Pasig, alas 4:30 ng madaling araw. Anong oras na dyan, pre? Alas 12 na. Quarter. Pupunta na kami doon. Doon na tayo hahanap kung saan tayo kakain. Sabi ko sa kanya, pre, bili ka ng mainom na malamig. Bumili pala talaga ng saging. Medyo ba na Hindi na kaya? Hindi na kaya. Punta na tayo doon? Okay. Yan. Going to, ano yung pangalan doon, pre? Tough. Tingnan natin kung meron ba tayong makita doon na mga kapwa vloggers natin. Yan. Kami, while walking here, ito, dala-dala ko tripod ko. Dala kami ng pamalo. Yan sige. Ano natin yan? Yan.
Yan, no, sumisigaw na naman yung mga taga-INC. Dito tayo, pre. Actually, ang nakagandahan dito sa INC is kahit nasa malayo yung iba, kasi hindi naman talaga kasya doon sa ano sa main stage ng Quirino Grandstand. Hindi kasya kasi sobrang dami nga. Malaki na nga yung stage sa Quirino Grandstand, pero hindi pa rin kaya, ha. Pero ang ginawa ng mga taga-INC members, every crossing ng Luneta, no? Every crossing dito, nilagyan nila ng LED wall at saka speakers. So meron pa rin mga nagrarally sa mga crossing dito. Lalo na bukas kasi magdadagdag pa ng another 300,000 bukas, eh. Saan, pre? Doon pa? Ano lang tayo? Yung pahinay lang tayo ba? In a way, aabot lang taman tayo, di ba? Hustisya. Ayan. Sumisigaw na sila ng hustisya, guys. Hindi daw sila bangag. INC na, ano? INC na yun, ha? Kumaya na. Oh. Hindi kami bangag. Alam pa naman natin kung sino yung bangag. Oh. Diba? Mga taga-INC members, correct me. Oh. Justice, not justice. Oh, yan ang sinasabi nila. Justice, not justice. Yan. Pause muna tayo. Ayan, lumayo tayo doon kasi may music, eh. Baka makapiright tayo, no? So, nagrarap na doon yung ano, eh. Yung kinatakot ko kung baka may copyright doon ba. So ayan, na-continue tayo dito. Dami pa rin ditong lumalakad ng mga taga-INC members, oh. Yan, lahat ng mga van na yan ay mga sasakyan ng mga INC yan, eh. Yan ang kagandahan dito sa mga INC members kasi teamwork sila, eh. Kung ano ang sabi ng leader nila ay doon din sila, no? Hindi sila watak-watak, no? Siguro hindi lang siguro sabay-sabay na lahat sinabay na nila kasi yung iba nasa malayo pa, eh. Kasi bukas magdadagdag pa bukas ng another 300,000. Tapos sa last day, November 18, dadagdag na naman sila ng another 300,000. So a total of 900,000, pero estimated yan, aabot yan ng milyon, eh. Aabot yan ng milyon. Ayan, lahat dito, guys, so mga taga-INC members yan. Lahat yan. Ayan. Lahat INC members yan. Tingnan nyo. Lahat INC members yan, lahat. Lahat ng nakikita nyo sa background, INC members yan lahat. Ganyan ka-teamwork sila. Pero ang hindi ko ina-expect, pre, ang hindi ko ina-expect, pati INC members, sisigaw na rin ng bangag. Di ba? Yung sigaw na magnanakaw, pwede pa kasi marami naman sila magnanakaw. Pero kung bangag, alam naman natin kung kaninong brand yung bangag. Diba? Yan, INC members yan lahat. Tingnan yung mga INC members yan. Yan. Lahat yan, mga INC members yan. Malawakang rally ito. Talagang sobrang dami ito. Ayan, si Kuya. Shout out, Kuya. Shout out, sir. Idol pa naman niya si Badong Arateles. Ayan. Para sa bayan. Para sa bayan natin, ha. Opo. Si Kuya Rod na lang, Rod. Kuya Rod. Yan si Kuya Rod. Shout out Kuya Rod. Yung guard kasi sabi ni Kuya Rod kaganina, ang kilala niya yung na vlogger ay si Badong Arateles. Yan. Meron rin, marami rin dito mga nagbebenta ng mga foil. Kasi yung foil kasi, guys, gawin nilang higaan, no? Kasi yung foil hindi yun
hindi nag-absorb yung init ng foil sa sahig, no? So ginawa nila, yun ang sinahig nila, no, yung foil ng mga taga INC. So meron na rin naman nagbibenta dito ng mga foil. Foil ba tawag yan o parang ito ba? Ito. Okay na, nadali mo. Yan ang binibenta nila. Oh. Yung parang tin foil ba? Tin foil. Basta mamaya darating tayo sa mga maisog members mamaya, ha. Oh, hello. Bakit? Ha? Ha? Sige. Towel po, towel. Yan. Towel. Sana rinig nyo rin yung aking yung aking microphone, ha. Sana hindi malubat itong aking microphone. Wala signal. Hindi na nga ako nagla-live eh. Dami nag Saan tayo, pre? Dito sa tayo Tapos nag-aga-aga pa dito sa Lisenda. Kamamata ko pa lang sa Pilagdali, nagabiyahe na. Tapos pagparapakidali na. Yan. Papakita ko sa inyo yung mga dadaanan natin, okay? Yung mga hindi ito makaganito kundi sa galit nila. Nagalit na rin lahat ng taong bayan dahil sa dahil sa mga pinak-check ng mga bagyo, di ba? Yung bagyo kasi every time magbagyo wala pa rin pagbabago, no? Yan yung LRT, oh. Wala pa rin pagbabago sa sa bagyo, bumabaha pa rin. So siyempre nare-remind na naman sila. Yan, dito yung mga ilan natin mga vloggers natin kakilala, oh. Yan, yung mga members natin. Yan. Yan. Volunteers Against Crime and Corruption. Ayan, di ba? Shout out sa mga natin, mga ISUG members. Dito sila magpwesto? Dito na yun sila. Ba? So ayan, dito. Oh, yan. Dami nila, di ba? Okay. Thank you. Di pala di pala kasama sila sa akin. Sama lang kami sa iglesia. Ha? Sama lang kami. Oo nga. Kami hindi. Asan po kayo? May isog. Mga maisog, nandito na, ha? Kami dun sa inyo. Saan pang may isog kami? Oo, yung sa inyo, sa maisog dati. Oo, mamaya pupunta kami sa liwasan. Bakit may liwasan? May liwasan ba? Di ba nung nakaranan doon kami? Yan, palot ng nag-sponsor nito si Kaya ako tinatanong, kung may kakibat kayo grupo, sabi ko kasi wala. Bawal. Bawal. Doon ako na kuryente. Bawal. Hindi kasi sinabi mo bawal eh. Hindi kasi ganyan ako yung mga pumupunta dito. Ha? Nagtatanong, para alam naman natin kung ano gusto nila mangyari. Wala naman parang dito lamang pa rin hanggang papunta doon. Sa atin yun. Marami ba kayo? Kami, Marami po kayo? parating na sila. Marami. Okay, sasabihin ko po. Oh, good. Ano
ba yan kay, ano, Tony Topacio? No, Sino? Dati Jimenez. BACC, Oo, volunteer Dati against the Jimenez. corruption. Kayo nila, ano, Greco. Dito kasama si Greco. PACC yun. Hindi. Dito kasama si Greco. Si Carlo Batalya, hindi rin. Hindi. Si Atty. Principe, hindi rin. Kasama namin. Ayun. Oh, at least, ano, paliwanag. Nakakatawa kanina ba yung sita ng Di ba? dati ang alam nila. Unti-unti na, yan. Tumatawa na yung ating mga, yan. Oh. Kasi yung PASUG dati, Actually, halo-halo na dito guys eh. Merong mga mahiso, merong grupo nila ni Vivian Velez. Yan. Halo-halo na ito. Sabi na bangag. Sino bang? Bakit sa grandstand yung mga pulis? Sino ba kilala na sa Ate, may interview kita. No? Dito tayo para makita tayo sa video. Hindi, pwede lang. Pero nagtuloy-tuloy pa rin eh. Anong masasabi mo yung revelasyon ni Zaldico? Di ko napansin. mukhang totoo naman. Bakit mo Mukhang totoo naman. Kasi yung din ang sinasabi dati ni Sarah, na dalawa lang sila. Dalawa lang yung may hawak na pera. Tapos sa patunayan ngayon na totoo. So meaning to say, all along tama talaga yung mga sinasabi ni Sarah. Yes. Nakokonect na natin lahat. Opo. Nakakonect na. Saka talaga namang rampat na talaga ang corruption. Pero merong Lahat mga naman tayo dapat gumalaw na talaga. merong mga nagsasabi na yun raw mga maleta na ipinakita ng mga pictures ni Zaldico ay gawa-gawa lang yan. Raw yun. Ano masasabi mo doon? Wala. Siguro sila rin may gawa-gawa ng kwento nila. Posible naman. At saka sinabi na rin dati ni, di ba? Ni, Sino Gotesa? Gotesa. Oo. At pinatotohanan niya, di ba? Pinatotohanan, no? Oo. Kaya kung ano to, ano lang tayo kasi, Nakita mo yung part 1 at part 2. yung ano lang, nakita ko po. Di ba? Oo. So sa tingin mo, bakit pumayat si Zaldico? Hindi na makatulog. Oo. Kaya maganda rin naman din yung sinabi niya na yung lumabas siya. Kasi para matapos na, hindi lang naman din yung sarili niyang pinag-sabi niya. Siyempre the same, yung pamilya niya. Oo. Kasi sa panahon niya, hindi mo naman kailangan ng ganyang karaming pera. Naniniwala ka ba sa sabi niya na baka gugurgurin siya kapag pupunta siya dito sa Pinas? Pwede. Di ba? Pwede, kaya mas maganda na doon na lang doon. Ano siguro? Sabihin na lang niya lahat ang nalalaman niya. Sabihin na Diba? lang niya, oo. Tapos kung anong dapat isaon. Ano kaya ang kapag trigger sa kanya na dinamay na niya lahat? Ano na, kasi nung una, magkakasama sila. O tapos ngayon, siya na lang. Oo. Parang isa-single out na lang siya. Parang siya Kasi yung... sa totoo lang talaga, yung priority niya ngayon, yung seguridad niya para sa pamilya niya, hindi na yung para sa kanya. Correct. Kami kasi mga magulang, mas ano kami, mas gusto namin tayo, mga magulang. Wala tayong Mas gusto problema sa natin, ating sarili. Mas peaceful tayo pag ang mga anak natin ay nasa Okay. gandang kalagayan. Correct. Kasi ang nangyayari ngayon, hindi na yung kung sino man yun, o mayaman, o proteksyonan yung sarili niya, hindi na. Ang pinaglalabanan niya ngayon, yung pamilya na niya, nakawawa. Ano kung may mangyari? Kawawa yung pamilya. Correct. At saka yung kahiyaan ng ng anak nila. Yun ang Sabi nila, maganda raw yung timing sa paglabas ni Zaldico kasi ngayon, 3 araw yung rally, di ba? Pero alam mo anak, ganito yan. May Diyos tayo. Inilalagay-lagay lang talaga niya kung ano yung ang dapat ngayon, o ano ang dapat bukas. Parang timing yan eh. Hindi pa tayo yung last nating rally, di ba, from here going to parang walang pagkakaisa. Walang pagkakaisa. Kasi nandito kami, tinignan namin dito, siyempre tinitingnan, kahit kasi nga, di ba, BACC kami, Volunteers Against Crime and Corruption, hanggang maaari, wala talagang politiko na kaming kakampihan. Patingin sa likod mo muna. Yan. Volunteers Against Crime and Corruption. I-explain mo yung grupo. Ang BACC po, Volunteers Against Crime and Corruption, is against kami talaga sa corruption. Walang politiko. Wala kaming politiko. Walang kinakampihan. Oo, wala kami ganon. Sabihin, magbibigay sila ng kaperahan, wala po kami. Kami po ay puro mga volunteer yan, wala po kaming pamasahe. Sarili lang namin yan. Kung mayroon mang magbigay sa amin ng pagkain, salamat. Pero pag wala talaga. Yan. Yan kami. Tapos,
against talaga kami sa corruption. Yun lang pala, yun lang pala. Yun lang, no? Oo. Tapos kami ay tumutulong kami sa mga nabiktima. Kalaban namin yung mga matay tao, yung mga kurap, Correct, kalaban correct. namin yun. Kaya lang yung nakita ko kasi, yung last kasi na ano natin na rally, from here, nandito kami, tapos tingnan namin yung dito sa Luneta, tapos tinatanong namin, bakit kayo may mga takip? Oo. Sabi ng iba, parang hindi kami makilala ng pulis, parang ganun, sabi ng mga kabataan. Ay sabi ko parang hindi maganda to. So pumunta naman kami doon sa may luwasan. Andun naman is kayo maisog doon. So okay naman sila kasi alam mo si Duterte. Nung tumakbo yan, nasa amin siya before eh. Kasi di ba si Cap din niyo muna. Tapos switch sila, di ba? So si Duterte naman kasi, malaki utang na loob namin dyan, lalo na sa akin kasi natulungan niya ako dun sa kaso ko. Na bigyan ng katarungan yung pagkamatay ng anak ko kasi Lilinawin natin na sa audience 50% just na may utang na loob si nanay kay former President Duterte sa kaso niya. kasi yung kaso kasi ng anak ko nakidnap siya, pinatay siya, sinuno, chinap siya. So isa siya dun sa mga nagtulong sa para magkaroon ng katarungan. Okay. So nakulong naman, ayos naman. Ako ay nagbabayad ako ng utang na loob. Napakahalaga po sa akin ng utang na loob sa isang tao na natulungan. Kaya kahit ano man ang sabihin nila, na ganito, ganyan. Opinion niya yan. Ibang opinion ko. Correct. Tapos pumunta na po kami doon sa Mendiola, nagkakagulo doon na mukha naman hindi naman talaga yung talagang naghihingi ng katarungan dahil doon sa corruption, parang iba. Kaya pumunta naman kami doon sa EDSA. Pagpunta naman namin sa EDSA, parang dalawang function na nandoon. Anong nagpupo doon? Nandoon, refine BBM. Tapos sa kabila, resign Sara. Sabi ko ano kaya yun? Parang kami mali. sa O kabila. parang hindi naman din tama yung ganun. Dapat magkaisa tayo. Diba? Dapat magkaisa. Pero most likely yung mga makakaliwa yung nagsinisigaw ng resign Sara, di ba? Doon. Nagtanong din ako sa kanila eh. Sabi ko, bakit resign Sara? Sabi nila, parang ayaw nila ata pa ako. Pero dito sa, Pero sa batas kasi, madam, po. yung pagpunta mo rito, are you for movement na BBM resign? yes. You are for BBM resign? Yes. Naniniwala ka na kapag si BBM ay mag-resign, talagang masosolve yung corruption? Opo. Kasi na lang siya. Kasi mag-resign. Kasi hindi na natatakot sa kanya, di ba? Yung mga So, wala nang respeto sa kanya yung mga tao niya. Correct. Kasi kung may respeto sa kanya yung mga tao niya, hindi siya gaganyanin. Magnanakaw ng ganito. Sabihin natin, wala siyang ninakaw. Wala kang ninakaw. Ayun sa'yo. Pero wala nang respeto yung mga tao. Correct. Hindi na functional yung some of the government members. Siguro, Yung economy. inano naman din siya, nag-try naman din siya na talagang para i-gain niya yung tiwala ng mga tao. Kaya lang, wala Pag may kalapit na Nanay, yung pagbaba ng, sabi niya, no? Yung pagbaba ng ekonomiya ng Pilipinas. Ay, well, Kabanggit niya. Dahil ba yan sa wala. issue ng corruption? Oo. Sa issue ng corruption yan, kaya ayaw. Sa totoo lang, mahalak ako na nasa US. Tapos sinasabi nila, Mama, ano ba naman ang ginagawa niya na papahiya kami dito? Correct. Pati yung mga OFWs natin na nagiging proud sa Pilipinas, nahihiya sila doon. Nahiya. Tapos mayroong parang parang niluloko-loko daw sila doon. Pero binibiro-biro lang sila na hindi naman, biro-biro lang. Pero mas yung- yung sa kanila. Yung mga foreigners na Nagbibiro na tinatawag sila flood control, gano'n. Parang tinatawag sila, tapos minsan daw, binibiro sila, may nakalagay daw na bag, tapos gaganyan na, may Pilipino or Sino yan, nanay? Sino yan? yung mga nagkatrabaho sa US. Mga kamag-anak ko? Mga kamag-anak, mga kaibigan. Shoutout mo na. Ay, wag. Ayaw mo shoutout. Basta ganon, na wag naman daw sana na ganon. Pati sila nadadapan. Yes, mga taga-ibang bansa, mababa ng tingin sa mga Pilipino. Yes, totoo. Ako namimiss ko na yung nagiging proud ako sa Pilipinas eh. Namimiss ko na yun. Airport po natin, Diba? yung mga nagtatrabaho sa mga airport, yung mga nakakausap ko. Wala na lang mga masyadong foreigner na madami. Pero nanay, yung 2022 election, sino yung sumusunod mo doon? Siya, Si si BBM. BBM, kasi dahil sa Sara. Okay. Kaya nabudol kami. Nadismaya rin kayo.
super. Ano namin siya talaga Huwag kang naman. mag-alala. Marami tayo nabubuhay. Ano yung ano? Ang BACC Turning sumuporta point. sa kanya. PACC. Ang BACC sumuporta talaga sa kanya 100%. Ako naman kasi. Nanay, ano yung turning point na sabi mo na Kasi, siyempre, Nabudol ka na pinilit talaga. sa'yo ni Sir. parang Ito na yung mga sa corruption tapos yung ah, ako po kasi galing din ako ng yung 9 na doon, 9 na biktima, yung namatay sa sa Negros, sa Canlaon. Kamag-anakan ko po yun. Pumunta po ako doon. Tapos yung mga complaint nila yung doon, late day sa Bagyo. opo, sa Bagyong Tino. So naawa ko doon, naawa ko sa kanila kasi naawa ko na wala man lang. Ano pangalan mo, nanay? Ani. 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 Ma'am Ani. Ayan. Si Ma'am Ani, guys, na natin napa-interview natin. Ito si Kuya, atat itong si Kuya sa Kuya? Ali. Yung Kuya, yung sinabi mo kanina patungkol sa ekonomiya ng Pilipinas. Nagsimula yung pagbaba ng ekonomiya, yung announcement ng corruption eh. Pag sabi ni Bongbong na flood control anomaly, doon na nagsisimula. Nagsimula yung bumagsak yung economy. So yun ang hanggang ngayon. paniwala mo, sir, na I'm from Bicol, umina yung economy dito, di lahat-lahat na yun, umina. so naniniwala ka na yung paghina ng ekonomiya natin ay dahil dito sa flood control anomaly. Control o anomalies. Oh. Ano ang magiging epekto nito sa bayan natin kapag umina na yung ekonomiya? Bagsak eh, wala na, yung tulong ng Korea, wala na eh. Ito yung Korea pala, malaking factor rin yun dati. Oo, tutulong sana eh, ngayon wala. Ano sa tingin mo, bakit yung mga foreign investors natin ayaw na? Kasi wala nang tayo eh. Yung confidence ng ibang bansa, wala nang. Ayan, si Kuya, ano pangalan mo? Jojo Benagua. Si Kuya Jojo, ayan. Shout out Kuya Jojo Don Mar TV. Ayan. So ito, puputulin ko muna itong vlog ko, no?